at mukhang mapapahiya ang mga kongresistang pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara. Inilabas na kasi ng Kongreso ang Articles of Impeachment at napaka-weak, very weak. Dahil lang nasa loob ng Articles of Impeachment ay matagal nang nasagot ni Vice President Sara. So easy na lamang ito sa defense team ni VP Sara. Ang Article 1, Respondent Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systemic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million pesos released to the Office of the Vice President and 112 million pesos released to the Department of Education. At meron pa nakalagay dito na 125 million confidential funds for the fourth quarter in a span of 11 days. Pero ayon nga sa COA, may mga documentary evidence naman. At bakit biglang nabago ang sabi ni Madriaga, within 24 hours lamang inubos yung 125 million. Paiba-iba ng statement. Article 2, Respondent Vice President Sara committed culpable violation of the Constitution and betrayed public trust when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official, failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN, including in her SALN for the years 2022, 2023, and 2024, and failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Dito pa lamang sablay na. Parang ginaya lang yung kay dating Chief Justice Corona. Article 3. Respondent Vice President Sara Duterte committed bribery, graft, and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayed public trust when she gave monetary gifts or payments to deputy officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. So ito yung naging witness si Yusek Mercado, si solicit girl na naging witness na nabigyan agad-agad ng pwesto dito sa Marcos administration. Hindi din naman napatunayan. Walang ebidensya. At ang Article 4, Respondent Vice President Sara committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President and First Lady and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. So ito yung pagbabanta daw, di umano, sa buhay ng mag-asawang BBM Liza at ni Speaker Martin Romualdez. Pero base sa ating napanood na hindi spliced video, ay hindi naman nagbanta si VP Sara. Ayon nga sa kanya, kapag may nangyari sa kanyang buhay na masama, doon pa lamang gagalaw yung dapat gumalaw. Kasi may nangyaring masama kay VP Sara. So, it was a conditional threat. So kapag may nangyaring masama sa buhay ni VP Sara, mayroon ding mangyayaring masama sa buhay ng mag-asawang Liza at BBM. At sinabi na din yon ng pumanaw na Juan Ponce Enrile, it is a conditional. Walang threat na nangyari. So kung ayaw talagang makinig ng mga kongresista sa constituents nila at sila ay pipirma dahil sa alleged takot na mawala ang pondo and infrastructure allocation, naku, talagang mananagot kayo sa inyong constituents. Kitang-kita, napaka-weak ng Articles of Impeachment. Kung mapunta ito at matransmit na sa Senado, mas maganda kasi doon sa Senado, parang magiging fair pa ang labanan. Kaya nga lang, ang tunay na labanan, para ma-convict o hindi ma-convict si VP Sara ay sa Senado.
Kaya nga lang kahit gaano ka-weak yung articles of impeachment na ito, kung mapiga ng kasalukuyang administrasyon ng mga Senado, lalong-lalo na yung mga majority, para makakuha ng sapat na boto para makonvict si VP Sara, ay tapos na ang laban. So magdasal na lamang tayo na sana'y hindi madaan sa suhol at pananakot ang magiging desisyon sa impeachment na ito laban kay VP Sara. Ika nga ni Senator Amy Marcos, 3 letra na yung ginagamit ngayon. Kung dati, for late release or FLR. Pero ngayon na iba na, OMB na. Na ibig sabihin ay ombudsman. Makakasuhan sa ombudsman. So yun ang kanilang mga panakot ngayon. Kaya gandang basahin ng mga articles of impeachment na ito, English. Pero kung ating mapagtatanto, eto na ba yung pondo na sinayang ng mga kongresista? Mapatalsik lamang si Vice President Sara. Hindi rin naman natin nakakalimutan na marami sa majority sa Senado ay pro-Marcos. Pero huwag din natin kalimutan na ang minority ay siyam. Siyam ang minority sa senador. Ilan ba yung boto para ma-acquit si VP Sara at hindi ma-convict? Siyam na boto. Papaano palalaban ang majority? Ay kung sa majority nga, hindi pa natin sure kung boboto ba yun para ma-convict si VP Sara. Kasi alalahanin natin, yung iba sa majority doon ay re-electionist ulit. Tatakbo pa ulit yata sa 2028. So kapag sila'y bumoto na ma-impeach si VP Sara, maaaring maapektuhan yung kanilang boto. Pagdating ng 2028, babawian sila ng taga-suporta ni Vice President Sara. So talagang mag-iisip ka talaga ng mabuti sa iyong magiging desisyon at napakahirap din sa mga senador. Ewan ko lang sa minority kasi yung minority buo yan. Ewan ko lang sa majority. So para talagang walang tsansa na makonvict si VP Sara sa Senado. Pero ewan ko nga lang kasi paano kung tumalab yung pananakot at panunuhol ay wala na tayong magagawa. Tapos na ang laban. Nanalo ang kapangyarihan ng pera kesa konsensya. Pero kung ating babalikan naman nangyari sa impeachment hearing sa Committee on Justice, puro mga imbento at fishing expedition lang naman ang nangyari doon. Tulad ng pagtestigo ni Ramil Madriaga na lahat yata ng kanyang mga sinabi ay walang katotohanan at ang lahat ng kanyang mga patunay, ebidensya ay palpak. Maging itong si Trillanes. Lahat ng kanilang mga inipresentang ebidensya ay hindi tugma kung iyong hahanapin ng katotohanan. Pero sa tingin ninyo, itong 4 na articles of impeachment ay posible kayang tumuloy doon sa Senado? Itong buong 4 na ito. Pero napansin ko lang doon sa mga articles of impeachment, hindi nila inattach yung nakuha nila doon sa AMLAC. Bakit? Bakit hindi ninyo sinama? So dito talagang mapapatunayan natin na hindi pa man na ipapadala sa Senado, ang articles of impeachment ay very weak talaga. At kung dumating man sa Senado, parang malabo na makakuha ng 16 vote para makonvict si VP Sara. Maliban na lamang kung gigipitin nila ang isa sa siyam sa minority ng mga senador para mag-yes. Pero hopefully itong siyam na senador sa minority ay tatayo para sa katotohanan. At kapag nangyari yon na ma-acquit si VP Sara, abay magandang balita. Itong impeachment ni VP Sara ay magiging guni-guni na lamang ng mga kongresista. Ano ang inyong opinyon? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.